Tutulong na rin sina Grandmaster Chen Yaoting at Grandmaster Liu Polo matapos na mga itong patayin ang kinalaban nilang Rank 7 cult member. Sinabi ni Li Changsheng na mukhang kontrolado na raw nila ang sitwasyon. Higit pa nga raw sa sapat ang kontribusyon na naiambag ng ating bida. Nakapag-corner nga raw sila ng 3 highly ranked cultist at hindi na ang mga ito makakatakas pa. Binulungan ni Fang Ping si Vice Dean Li nang huminto na raw ito sa panunood at tingnan na lang daw nila ang katawan ng mga namatay na kalaban. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang hindi raw nito maaaring kunin ang lots ng mga Grandmaster. Tinanong niya rin kung alam ba raw talaga nito ang patakaran ng mga gaya nilang martial artist. Nagdahilan si Fang Ping na gusto niya lang naman daw itong silipin dahil hindi pa raw siya nakakakita ng kahit na anong resources na maaaring makuha mula sa isang Rank 7 Grandmaster. Binanggit ni Li Changsheng na ilan lang daw sa mga Rank 7 ang gumagamit ng sandata at madalas daw na hindi ang mga ito nagdadala ng mga pills. Malamang nga raw ay wala rin silang masyadong makikita dahil hindi naman kakayanin ng mga miyembro ng kulto na bumili ng mga high-end na kagamitan. Sinabi ni Fang Ping na hindi naman daw laging ganoon, puntahan na nga lang daw nila ang mga bangkay ng kalaban at sisilip lang daw sila ng saglit. Sinabi naman ni Li Changsheng na sa tono raw ng pananalita ng ating bida ay para itong isang lalaki na sinasabihan ang kasama nitong babae na pupunta lang ang mga ito sa isang sulok para lang magyakap at wala nang ibang gagawin. Nabigla si Li Changsheng dahil pamilyar sa kanya ang itsura ng nakahandusay na Rank 7 cult member. Tinanong naman agad ni Fang Ping kung nakikilala ba raw ito ni Vice Dean Li. Tumugon si Li Changsheng nang itong araw ang dating Vice Principal ng Tiannan University. Inakala nga raw niya na namatay na ito pero naging miyembro lang daw pala ito ng kulto. Tinanong ni Fang Ping kung may kinalaman ba raw kaya ang lalaking ito sa nangyari noon sa Tiannan Catacombs. Tumugon si Li Changsheng nang hindi pa raw siya sigurado kaya aalamin niya rin daw ito. Sinabi niya rin na nangangamba nga raw siya na maaaring alam na ngayon ng kulto ang paglalatag nila ng bitag. Malamang nga raw ay magtago na muna ulit ang mga ito, at patayin ang lahat ng nakakakilala sa kanila para walang lumabas na kahit na anong impormasyon. Tinanong ni Fang Ping kung gawa ba raw sa balat ng isang highly ranked beast ang sapatos na nakuha niya mula sa bangkay. Sinabi ni Li Changsheng na may mali raw dito noong makita niya ang sapatos na hawak ng ating bida. Nagtaka si Fang Ping sa naging tugon ni Vice Dean Li, nagtanong siya ulit kung gawa ba raw ito sa balat ng isang highly ranked beast. Sumagot si Li Changsheng nang gawa nga raw ito sa balat ng isang malakas na halimaw, pero ang mga ganoong klase nga raw ng materyales ay mahigpit na kinokontrol ng kanilang gobyerno. Maging ang kanilang araw Magic University ay kailangan pang magsumite ng isang aplikasyon bago sila makapagtabi ng mga balat ng mga high-rank na nilalang. Kung hindi man daw nanggaling sa kanilang gobyerno ang ginamit ng mga itong materyales, ay maaaring naipuslit raw ito ng mga kulto mula sa customs ng catacombs. Kailangan na raw nilang magsagawa ng isang formal na investigasyon dahil posible rin daw na maaaring kinokontrol ng mga malalakas na miyembro ng kulto ang isang partikular na lagusan patungong catacombs. Tinanong ni Fang Ping kung posible ba raw talaga na pasikreto ng mga itong makontrol ang isa sa mga lagusan. Pinaliwanag ni Li Changsheng na may alam daw sila sa mga bagong bukas na lagusan, pero paano na nga lang daw ang mga lagusan na ilang daang taon na palang nakabukas? Sino nga raw ang nakakasigurado na ang lagusan sa Western Mountain ang kauna-unahang nagbukas? Wala rin daw silang kasiguraduhan na nadiskubre na nila ang lahat ng mga nagbukas na lagusan. Sumang-ayon si Fang Ping sa mga sinabi ni Vice Dean Li, binanggit niya rin na sa dami nga raw ng mga highly ranked cultist ay posible na nakikipagsabuatan ang mga ito sa isang pill manufacturer. Paano na nga lang daw ng mga ito masusuportahan ang mga ganoong kalalakas na miyembro kung wala ang mga itong napagkukunan ng mga gagamiting resources? Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung mahal ba raw ang presyo ng mga nakuha niyang sapatos. Sumagot si Li Changsheng ng oo, pero ipinaalala niya rin na hindi raw ito pag-aari ng ating bida kaya siya na nga lang daw muna ang magtatabi nito ngayon. Maaaring hindi raw makuha ng ating bida ang magkapares na sapatos pero pwede naman daw nitong iuwi pabalik ang nakahandusay na katawan. Sinabi ni Fang Ping na nakakadiri raw ang iminumungkahi ni Vice Dean Li, wala rin naman daw siyang mapapakinabangan sa bangkay ng kanilang kalaban. Tinanong ni Li Changsheng ang ating bida kung mangmang ba raw talaga ito, binanggit niya na isang araw hindi matatawarang oportunidad ang mapag-aralan ang katawan ng isang Rank 7 Grandmaster.
Napaisip si Fang Ping nang dahil sa sinabi ni Vice Dean Li Changsheng. Kasunod noon ay tumawag na siya sa kanyang telepono para ipahakot sa kanyang mga tauhan ang mga bangkay ng mga namatay na Grandmaster. Itatago niya raw muna ang mga bangkay sa ilalim ng lupa at hukayin na lang daw ito ng kanyang mga tauhan kapag nakarating na ang mga ito. Pinuri ni Li Changsheng ang ating bida sa pamamaraan na naisip nito. Pinuntahan naman ng dalawa ang Rank 7 cult member na tinalo ni na Grandmaster Liu Polo at Grandmaster Chen Yaoting. Agad na kinapkapan ng ating bida ang nakahandusay na bangkay. Pinakita niya kay Vice Dean Li ang kanyang pagkairita at sinabi na wala man lang daw siyang nakuha mula sa Rank 7 na ito. Hindi umubra kay Li Changsheng ang ginawang pag-arte ni Fang Ping dahil napansin niya na mayroon itong itinago. Sinabihan niya ang ating bida nang wag na nga raw nitong sunggaban ang loots ng dalawang Grandmaster. Nagdahilan si Fang Ping na dala na niya raw talaga ito bago pa man siya nagpunta doon. Pero iginiit pa rin ni Li Changsheng na ipakita na nga raw ito ng ating bida. Wala nang nagawa si Fang Ping kundi ipakita ang item na tinangka niyang itago. Hindi makapaniwala si Li Changsheng na may makikita silang ganoong item mula sa miyembro ng kulto. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung anong klase ba raw ng pil ang kanyang nakuha, tinanong niya rin kung mahal ba raw ang presyo nito. Pinaliwanag ni Li Changsheng na tinatawag daw itong Heart Marrow, at ang mga highly ranked martial artist daw ang gumagamit nito para mas mapataas ang forging efficiency ng kanilang mga skull bones. Ang Heart Marrow daw ay ang pinaka-core ng Heart's energy supply, at napakahirap daw nitong maalis imbis na lang kung isang rank 9 ang mag-aalis nito. Naunawaan agad ni Fang Ping ang gusto sa kanyang ipaintindi ni Li Changsheng, ibig sabihin daw noon ay maaaring may mga rank 9 Grandmaster na rin sa panig ng kulto. Sinabi ni Li Changsheng na noon pa man ay yun na raw ang kanyang suspecha, pero ngayon nga raw ay kumpirmado na niya ito. Sinabihan niya rin ang ating bida nang wag na raw muna nila itong pakaintindihin dahil wala nga raw sila sa lugar para makialam sa ganoong kalakas na kulto. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung magkano naman daw ang halaga ng ganoong klase ng pil. Nagtanong si Li Changsheng kung wala na ba raw ibang laman ang utak ng ating bida kundi pera. Kahit nga raw ang mga pinakamalalakas na martial artist ay hindi maiisip na magbenta ng isang Heart Marrow, pero kung ibebenta nga raw ito ay hindi bababa sa 50 milyon ang maaari nitong maging presyo. Nagdahilan ulit si Fang Ping na kanya nga raw talaga ang Heart Marrow at nakuha niya raw ito mula sa isang halimaw. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang wag na nga raw itong mangarap dahil hindi raw siya nito mauuto. Alam ni Wu Chen na hindi na siya mananalo laban sa 4 na Grandmaster na kanyang kinakalaban. Sinubukan pa niyang gumawa ng panghuling pag-atake pero hindi na sapat ang natitira niyang kapangyarihan. Huminto na sa pag-atake sina Grandmaster Tian Mo noong makita nila ang nangyayari kay Wu Chen. Hindi na kinaya ng katawan ni Wu Chen ang tindi ng mga tinamo nitong pinsala hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng buhay. Lumapit ang 4 na Grandmaster para kumpirmahin kung patay na talaga ang kanilang kalaban. Makalipas lang ang ilang minuto ay lumapit na rin ang mga naka-standby na pulis sa pinangyarihan ng labanan. Nagpasalamat si Minister Zhang Yucheng kay Fang Ping gayon din sa 4 na isinama nitong Grandmasters. Tinanong ni Grandmaster Tian Mo si Zhang Yucheng kung nasaan raw ang lokal na admiral ng lugar. Pinaliwanag ni Minister Zhang Yucheng na kasalukuyan daw ngayong pinapakalma ng admiral ng Jianan ang mga mamamayan. Tatawagan niya raw ito para agad na magpunta doon. Sinabi naman ni Grandmaster Ko Bayanjang na wag na raw itong tawagan ni Zhang Yucheng. Mas mabuti nga raw kung asikasuhin na lang muna ng Jianan Admiral ang pagpapanatili ng kaayusan sa buong syudad. Bilisan na nga lang daw ng mga ito ang pagsasara sa buong lugar. Sinabihan din ni Fang Ping si Minister Zhang Yucheng nang wag daw nitong hahayaan ang iba nitong mga kasamahan na kibuin ang kanyang mga bangkay dahil papunta na nga raw doon ang kanyang mga tauhan para kuhanin ang mga ito. Sinunod naman agad ni Minister Zhang Yucheng ang mga natanggap niyang utos. Binanggit ni Grandmaster Tian Mo sa ating bida na wala raw silang kahit na anong problema sa pagpatay sa mga malalakas na miyembro ng kulto, pero iba nga raw ang sitwasyon ng ating bida kumpara sa kanila. Bilang mga Grandmaster ay laban na nga raw nila ito at tanggap na nila ang kahit na anong maging kahinatnan ng kanilang pakikipaglaban. Sinabihan niya ang ating bida nang wag na nga raw muna itong makialam dahil isa pa lang itong rank 4.
Kung minsan nga raw ay napakahirap patayin ng mga miyembro ng kulto at hindi rin sila masyadong nakikialam imbis na lang kung talagang kinakailangan. Kung hinayaan nga raw nila si Wu Chen na makapasok sa loob ng syudad ay tiyak na napakaraming tao ang mamamatay. Imbis nga raw na hayaan nila ang mga baliw na gaya ni Wu Chen na pumatay ng mga inosenteng tao ay mas mabuti na hintayin na lang nila ang pagbubukas ng catacombs at doon na lang sila makipaglaban. Binanggit ni Grandmaster Tian Mu na ayaw nga raw ni Zhang Dingnan na maraming tao ang masawi sa Nanjiang, pero para na rin daw nitong pinapabayaan ang ibang mga syudad kung hahayaan nitong magwala ang mga miyembro ng kulto sa ibang lugar. Halos muntikan na nga raw mawasak ang bayan ng Jianan, tiyak nga raw na hindi palalampasin ng gobernador general nito ang kapabayaan ni Zhang Dingnan. Nagpaalam na si Grandmaster Tian Mu habang dala-dala ang bangkay ni Wu Chen. Sinabi niya na si Zhang Dingnan na nga lang daw ang umasikaso kapag nagkaroon pa ulit ng kahit na anong problema. Nadismaya si Fang Ping sa pag-alis ni Grandmaster Tian Mu dahil hindi pa nga raw nito iniwan sa kanya ang dala nitong bangkay ng isang rank 8 martial artist. Nagpaalam na rin si Grandmaster Chen Yaoting dahil babalik na raw ito kay Chen Yangxi. Sinabihan niya rin sina Fang Ping at Li Changseng nang umiwas na raw muna ang mga ito sa kahit na anong gulo. Sinabi ni Grandmaster Liu Polo na aalis na rin daw sila ni Grandmaster Ko Bayanjang. Marami ng araw ngayong mga malalakas na martial artist ang nagmamasid sa buo nilang paligid kaya magiging ligtas na raw ang paglalakbay ni na Fang Ping kapag umuwi na ang mga ito. Nagpaalam na ang ating bida sa 3 Grandmaster na tumulong sa kanya. Sinabihan ni Fang Ping si Minister Zhang Yucheng nang ipadala na lang daw nito ang matatanggap niyang saber dahil kailangan na rin daw niyang umalis ngayon. Nagtaka si Minister Zhang Yucheng kung bakit aalis na agad ang ating bida, tinanong niya kung saan naman daw ito pupunta. Tumugon si Fang Ping nang babalik na raw siya ngayon sa Magic University dahil ayos na naman daw ang lahat. Nakapatay nga raw sila ng 3 highly ranked cultist kaya nakumpleto na raw nila ang kanilang pakay. Wala na rin daw siyang dahilan para magpunta pa sa Nanjiang, hintayin na nga lang daw nila ang pagbubukas ng bagong catacombs. Pinaalala ulit ni Fang Ping na kailangan daw ipadala agad ni Minister Zhang Yucheng ang matatanggap niyang saber sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Li Changseng kung bakit ba raw kailangan na nilang umalis, hindi naman daw sila ang responsable sa nangyaring gulo. Gusto pa naman daw sana niyang magtagal doon para tingnan kung mapapalaban ba si Zhang Dingnan sa gobernador general ng ibang syudad. Naisip ni Fang Ping na wala naman daw siyang tinatakasan. Umalis nga raw agad ang mga Grandmaster kaya nakakasigurado siya na wala na ang mga itong pakialam sa katawan ng mga pinatay ng mga itong kalaban. Si Vice Dean Li Changseng na nga lang daw ang naiwan doon at hindi naman daw siguro ito makikibahagi sa kanyang mga bounties. Sinabihan ni Li Changseng ang ating bida nang kailangan daw nitong ibigay kina Grandmaster Liu Polo at Grandmaster Chen Yaoting ang nakuha nitong Heart Marrow. Iginiit ni Fang Ping na hindi rin naman daw ito tatanggapin ng 2 Grandmaster kahit na ibigay pa niya ito. Wala na nga raw ang mga itong pakialam kaya basta na lang ang mga itong umalis. Sinabi ni Li Changseng na dapat pa rin daw itong ipaalam ng ating bida kahit na parang palabas lang, kapag hindi nga raw nila ito tinanggap ay sa kanya lang ito ang kinin. Tinanong ni Fang Ping kung paano na nga lang daw kapag tinanggap ito ni na Grandmaster Liu at Grandmaster Chen. Kapag nangyari nga raw yun ay wala na ang mga itong rason para ibalik sa kanya ang Heart Marrow. Sinabi ni Li Changseng na madali lang daw kausap si Liu Polo pero mahihirapan daw ito kay Chen Yaoting. Tinawagan ni Fang Ping si Chen Yangxi para solusyonan ang kanyang pinuproblema. Nagising si Chen Yangxi at tinanong ang ating bida kung bakit daw ito tumawag. Tinanong ni Fang Ping si Chen Yangxi kung nakabalik na ba raw ang lolo nito. Nagtaka naman si Chen Yangxi kung saan naman daw nagpunta ang kanyang lolo. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang ipaalam nga raw nito kay Principal Chen na nakakita siya ng isang Heart Marrow, at itanong kung gusto ba raw nitong makuha ang kalahati. Si Chen Yaoting ang sumagot sa kabilang linya ng telepono at sinabihan ang ating bida na kukunin niya nga raw ang kalahati ng Heart Marrow na binabanggit nito. Natawa si Li Changseng dahil hindi gumana ang pinaplano ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na talagang pumasok pa raw si Principal Chen sa kwarto ng apo nito para lang makialam sa pakikipag-usap nito sa telepono. Tinanong ni Fang Ping si Grandmaster Chen kung ano nga raw kaya kung buong Heart Marrow na ang ibigay niya dito. Tumugon si Chen Yaoting nang kalahati lang daw ang gusto niyang kunin, sinabi niya rin na kukulitin niya nga raw ang ating bida kapag hindi niya agad ito natanggap.
Naisip ni Grandmaster Chen Yaoting na inakala nga raw niya noon na isang mabuting tao si Fang Ping, hanggang sa na-blackmail siya nito para magbigay ng sponsorship fees at inutusan pa nito si Chen Yangxi na bugbugin ang kanyang mga estudyante. Ngayon naman daw ay mukhang balak na naman itong gamitin si Chen Yangxi, kaya dapat na nga raw siyang makialam at ipagtanggol ang kanyang apo. Hindi makapaniwala si Fang Ping na kalahati lang ang gustong makuha ni Principal Chen Yaoting kahit na buong heart marrow na ang kanyang iniaalok. Ipinaalam ni Li Changsheng na nahulog daw ang ating bida sa patibong ni Principal Chen. Ang heart marrow nga raw ay agad na natutunaw sa sandaling pumasok ito sa loob ng bibig at tanging ang mga rank 9 Grandmaster lang daw ang may kakayahan na mahati ito. Biniro rin ni Li Changsheng ang ating bida nang sana nga raw ay makahanap ito ng isang rank 9 Grandmaster. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung bakit hindi raw siya agad nito sinabihan ng mas maaga. Ibinalita sa iba't ibang estasyon ang labanan na naganap sa labas na bahagi ng Jianan City. Ito ang unang beses na napanood ng personal ng mga ordinaryong tao ang paglalaban sa pagitan ng mga Grandmaster. Nakuhanan din ng litrato at video ang deklarasyon ng isa sa mga miyembro ng kulto na gagawa raw ito ng isang malakihang massacre sa loob ng lungsod. Base sa lakas ng mga pagyanig at sa mga sunod-sunod na pagsabog, malinaw na naintindihan ng mga mamamayan na may kakayahan talaga ang panig ng kalaban na makapagsagawa ng isang malakihang massacre. Nabalot ng galit at takot ang mga mamamayan ng Jianan, at marami sa mga ito ang agad na isinumpa ang mga miyembro ng kulto. Naisara man agad ang mga lugar na pinangyarihan ng insidente, pero marami pa ring litrato ng bakas ng labanan ang nagkalat sa internet. Ginamit ng gobyerno ang oportunidad na ito para kumbinsihin ang mga tao na dapat nang ituring na mortal na kalaban ng sangkatauhan ang mga miyembro ng kulto. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang itinatago ang mga balita tungkol sa catacombs kahit na ito ang may pinakamalaking banta sa kaligtasan ng sangkatauhan. Dinala na ni Minister Zhang Yucheng ang sandata na nagmula kay Governor General Zhang Dingnan na tinatawag na Danko Saber. Ito nga raw ang sandata na ipinagawa noon ni Governor General Zhang Dingnan gamit ang lahat ng ari-arian nito nung isa pa lang itong rank 5 martial artist. Gamit nga raw ang Danko Saber, ay napatay noon ni Zhang Dingnan ang lahat ng mga nakalaban nito. Noong maging isa na raw Grandmaster si Zhang Dingnan ay ginamit nito ang sarili nitong dugo para maisil ang Danko Saber at maipreserba ito ng napakaraming taon. Sinabi ni Minister Zhang Yucheng na simula nga raw ngayon ay pag-aari na ni Fang Ping ang Danko Saber. Ang tanging hiling niya lang daw ay hindi sana dungisan ng ating bida ang ganoong katanyag na sandata. Napansin ni Fang Ping na ibang-ibang araw ang aura ng Danko Saber kumpara sa naramdaman niya noon sa Changsheng Sword. Nararamdaman ng araw niya agad ang puwersa na taglay nito kahit na hindi pa ito naaalis sa loob ng kaluban, at tila gustong-gusto ng araw makawala ng nakapaloob nitong vitality. Naisip ng ating bida na ang mga sandatang araw na nagamit niya noon ay para lang mga laruan na nagmula sa isang production line. Ang sandatang araw na nasa harap niya ngayon ay napakalaki ng kaibahan na para bang may sarili itong buhay. Tinanggap na ni Fang Ping ang Danko Saber na ibinibigay sa kanya. Pagkakita pa lang niya sa talim nito ay nakumpirma agad niya na isa talaga itong magandang sandata. Sinubukan agad ng ating bida ang lakas ng Danko Saber. Sa isang wasiwas pa lang niya ay nawasak niya agad ang pader ng kinalalagyan nilang kwarto. Naisip ng ating bida na napakalakas nga raw ng bago niyang sandata, na convert nga raw agad nito ang kanyang vitality para maging mas malakas na Saber Force. Pinagmasdan ni Fang Ping ang Danko Saber, simula nga raw ngayon ay tatawagin na niya itong Chaos Exterminator. Dumating agad ang mga disciplinary member ng Martial Arts Society at ipinaalam sa kanilang presidente na kailangan daw nitong bayaran ng 1 milyon ang nasira nitong pader. Agad na pumayag ang ating bida sa halaga na kailangan niyang bayaran. Naisip niya na halos baliwala ng araw sa kanya ang magbayad ng ganoong halaga. Pagkakuha pa nga lang daw niya sa bago niyang sandata ay agad na nadagdagan ng 200 milyon ang wealth value ng kanyang system. Gawa nga raw ito sa 20 kilo ng A-grade alloy pero hindi nga raw matutumbasan ng materyales nito ang totoo nitong halaga. Ngayon nga raw ay halos 100 milyon na lang ang kailangan niya para makaipon na siya ng 1 bilyong wealth value. Nakiusap si Fang Ping kay Minister Zhang Yucheng na ipaabot na lang daw nito kay Governor General Zhang Dingnan ang kanyang pasasalamat.
Tumugon naman si Minister Zhang Yucheng nang huwag daw mag-alala ang ating bida at ipapaabot niya nga raw ito sa kanilang gobernador general.